Ang atin pong mensahe is about the value of your soul. How much are you worth? The Bible says in Matthew 16:26, "For what is a man profited if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul?" So how much are you worth? Pagka po sinasabi yan sa isang usapan na business, ang pinag-uusapan dyan ay yung tinatawag na net worth. Pag sinabing net worth, what is your net worth? Ibig sabihin yan ay assets and liabilities. Yung minus doon, pagka sinubtract mo yung assets and liabilities mo, yun yung net worth mo. Tama, sana tama ako, no? Halimbawa, meron kang 100 million, pero ang utang mo naman ay 100 million din. So, zero ka. Di ba? Wala ka rin. So, ang dami mong pera, pero ang dami mo rin pinagkakautangan. Pero kung ikaw ay merong 2 million sa bangko, pero wala ka utang. Diba? Tapos, meron ka mga assets, meron ka mga napundar na mga real property. So, ang value ng net worth mo, yung buong kabuuan ng naipon mo sa bangko tsaka yung mga solid assets mo. That is your worth. But that is about the financial matters. Meron din tayong tinatawag na self-worth. How much are you worth to yourself? Kaya yung iba, dahil mababa na masyado ang kanilang self-esteem at saka self-worth, yung mga ganyan, nagpapakamatayan. Diba? Tumatalon yan sa building. Minsan, pag nag-crash ang market, sa Japan daw, pag nag-crash ang market so that yung mga bilyonaryo ay naging zero, makakakita ka na lang ng andaming lumalaglag sa building. Dahil wala na eh. Wala na silang mukhang ipapakita sa pamilya nila, sa mga negosyo nila, sa mga empleyado nila. Ang tatayog ng kanilang mga lipad, pero biglang in a spur of the moment, zero. So, no more face. Harakiri. Diba? So, that is the self-worth. Na sana tayo, hindi naman po masama na magkaroon ng self-esteem, basta lang wag lang maging narcissistic self-esteem. Na mahal mo na lang yung sarili mo, ikaw na lang mahalaga sa buong mundo. Umiikot yung mundo sa personalidad mo. That's wrong. Pero dapat meron tayong self-worth because the Bible says, love your neighbor as yourself. And you love your wife even as you love yourself. Kung wala ka self-worth, di bali wala sa iyo yung neighbor mo tsaka yung asawa mo. Kasi, basura tingin mo sa sarili mo. So that is about having self-value. No? Yung buhay mo and your lifestyle. Pinapahalagahan mo. Then there is a family worth. How much does your family value your existence? Diba? Pagka hindi maganda ang relasyon mo sa iyong pamilya, maririnig mo yung, sana wala na lang yan si Papa. Sana wala na lang yan si Mama. Nakakagulo lang siya dito. Ayoko marinig yung boses niyan. Parang nawala na ng meaning. Kumbaga, nawala na yung lahat ng pinaghirap mo, mga anak mo, yung asawa mo, binigyan mo ng lahat, sinacrifice mo yung buhay mo, biglang dumating ang panahon na ikaw naman ang aalagaan, ikaw naman ang nangangailangan, pero wala. Yan yung mga tinatambak na lang sa home for the aged. Or, sa'yo naman yan. Diba? Pag matanda ka na, sabihin, sa'yo naman yan si Papa, si Mama. Kami hirap na rito, di na kami magkatrabaho rito. Lahat na, so pinagtutulakan. Kaya, na-invento yung senior citizen law na magkakaroon ng 1 million yung 100 years old. Pag-aagawan naman ngayon. Sa amin naman si Papa.
May 1 million ka matatanggap pag sa'yo namatayan eh. Di ba? Yung mga pensions, yung mga lahat ng benefits, pinag-aagawan. O lalo na yung mayayaman na matatanda. No? Nag-aanuhan sila. Sa amin naman. Hindi, amin to. Kaming bahala rito. Mahal na mahal ko to. Yun, yung naririnig mo yun, ano? Mahal na mahal ko to eh. Pero yung pera niya, yung iniisip mo na mahal mo. Well, not everybody is like that. I hope we love with a pure love. And we love our parents because we really love them, not because of their value, net worth, and other things, no? So we love our family. Then there is the group worth. Alam niyo yung kapatid ko nung namatay, meron siyang grupo. Nung may sakit pa lang, hindi pa namamatay. Meron siyang grupo, yung tinatawag ng mga mason. Yung group worth niya, sinabi sa amin, sa pamilya namin, kahit magkano gagastos ang mga mason, mabuhay lang yan. Isipin mo yun. Walang limit. Basta kaya ng science na buhayin siya, babayaran ng Mason group. Huwag kayong mag-alala sa pera. Huwag kayong mag-alala na wala na kayong pera. Pagamot nyo. Kaso, hindi na kaya eh. No? Massive internal bleeding sa utak. No? Putok dito, putok doon, putok doon. Kaya, after 1 week, passed away. Nung tinanggal na yung machine, passed away. No? So, wala talagang, may group worth siya, kasi yung milyon na yan, kaya niyang i-multiply because ang nagbebenta ng barko yun eh. Sipin mo, barko binibenta. So, he can generate all of this income for the group. Kaya lang. And doon na, hanggang sinabi na ng Panginoon Diyos, hanggang dyan ka na lang. So, wala nang, kahit anong group worth mo pa, wala na. So, what does God say about how much we are worth? Every man should place infinite value not to our life only, but to our soul. Yan ang pag-appreciate ng Diyos. Pag Diyos ang tumingin, hindi lang niya tinitingnan yung nako-contribute mo sa society. Hindi niya lang tinitingnan yung nako-contribute mo, gaano ka kamahal ng pamilya mo, o gaano kalaki ang assets mo. Ang tingin niya sa'yo, kaluluwa. At ang sabi niya, for what is a man profited? Anong pakinabang mo? If he shall gain the whole world, but lose his own soul. So, ano ang goal ng bawat isang tao? To gain as much as you can before you die. That is natural. That is what we see in the world. Yan ang sabi ni Enrile. Siya ay bago nag-join ng politika, ano na siya mayaman na siya sa Cagayan dahil yung mga forest doon, controlled nila. So, yung gumagawa ng toothpick at saka ng palito ng posporo, no? Galing sa mga puno, yung mga furniture, milyonaryo na siya. Pero sabi niya, when I realized that I have already the money, I did not stop there. I realized that I need power to control the money. So, hindi porket may pera ka, okay ka na. Pagka sobrang dami ng pera mo, kailangan mo ng kapangyarihan para yung pera mo hindi maubos. Patuloy. Kaya sumali siya sa politika. And of course, the rest is history. No? Hanggang ngayon, buhay pa siya. No? And, therefore, well, there is a news na one day in his life, because of Jackie Enrile, his son, nag-join ng isang evangelical group, Bible study, nakita siya, and may profession of faith siya. But we don't know, no? Kasi mga development sa buhay. We don't really know. I hope he's saved. But what is a man profited if he shall gain the whole world
and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? Pag andyan na ang kamatayan, sasabi yung mga atheist, sabihin nila, sana hindi bali na lahat ng pera ko ibibigay ko para one more day. Lahat ng kayamanan ko ibibigay ko para lang ako magkaroon ng one more day extension sa mundong ito. Isipin mo yun. Kasi valuable ang bawat araw natin. Yung iba, inuubos lang natin sa cellphone. Inuubos lang natin sa outing. Inuubos lang natin sa kwentuhan. Ha? Kaya very famous ngayon yung mga kafe. Anong ginagawa doon? Hindi naman talaga kape lang kasi pwede ka na magtimpla ng kape. Sa bahay mo Oh. Bakit? Ba't pumupunta pa sila sa kape na 100, 200? Pag pumunta ka sa Foresta, 300. Isang kape, 300. Ang binabayaran mo doon yung ambience. Na nasa forest ka, umiinom ka, no? Nagla-laptop ka doon. Yung mind mo clear. Bira. So, what shall a man give in exchange for his soul? Your soul is so valuable, sabi ng Panginoon, your soul is so valuable that it is worth losing parts of your body if that is what it takes to protect you from unstoppable sin. Para hindi ka lang magpatuloy ng kasalanan kung na-detect mo na iyon talaga ang nagbibigay sa iyo ng problema, mas maganda pa mawala yon. Sabi niya, if thy right eye offend thee, pluck it out and cast it from thee. For it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell. Mas mahalaga yung mata mo, mas valuable yung buong katawan mo, itatapon sa impyerno dahil sa mata mo. Dahil tanggalin mo na lang yan. So, hindi naman siya nagsasabi ng self-mutilation. Hindi naman yun ang sinasabi niya. Sinasabi niya lang, mas valuable ang kaluluwa mo kaysa sa isang parte ng katawan mo. He is stressing the values that we give to our lifestyle and to our body. Minsan, sa sobrang vain ng tao, binibigyan niya ng sobrang emphasis yung beauty niya. Maganda na nga siya, nagpapaganda pa. Pumangit tuloy. Nakakita na ba kayo ng ganon? Ang ganda-ganda na Tusok dito, tusok lumobo. Naging monster. Kaya, by default, magaganda na tayo dito Wala akong nakikitang pangit dito. No? Wala talaga. Totoo lang, sa totoo lang. You are all beautiful and handsome people. No? And more so because you are God's people. No? So what? If the right eye offend thee, pluck it out. Your soul is so valuable, and Satan knows he can't get easy access to it. Therefore, he uses his power. Nung panahon ni Job, sabi niya, tingnan mo nga, sabi ng Panginoon, tingnan mo nga itong servant ko si Job. Sabi ni Satan, skin for skin. All that a man hath will he give for his life. Now, sinungaling si Satanas. Pero minsan, totoo yung sinasabi niya. Yung kasinungalingan niya, ginagamit niya yung totoo para magsinungaling at manloko. Na habang totoo yung sinasabi niya, naloloko ka pa niya. Ganun katindi si Satanas. Sipin mo, sabi niya, all that a man give, all that a man hath, will he give for his life. Tama. Pagka ikaw ay may prostate cancer, ikaw ay nagde-deteriorate na, no? May lalapit sa iyo. Eto, pag ininom mo to,
magaling ka na mamaya pag inom mo nito. Kaya lang, pipirma ka ng kontrata, kay Satanas na yung kaluluwa mo. Ano? Payag ka. Diba? Magaling ka agad. Tapos, meron ka pang 50 years extension at ang napakaganda mong lalaki. At mayaman ka. Pipirma ka lang ng kontrata. Ang kaluluwa mo ay Satanas. Well, we have so many testimonies na yung mga rockstar, they signed their name in they sold their soul to the devil. We don't know. Pero kaya sila nagiging famous. Yung Rolling Stone magazine, merong mga testimony doon ng mga rock band na sinabi, pumirma ako ng kontrata kay Satanas. At pagkatapos noon, nakaka-receive ako ng kanta. Tapos yun ang nagiging famous. Mahilig sa inyo sa mga rock band, inspired of the devil yan. Yung mga kagaya ng Bohemian Rhapsody, hindi ko kinakanta yan. No? Minsan, nakaka-attract no? Parang pag tinutugtog, parang gusto mong gumanon din We will rock you. Parang napapaano ka ganun ka rin di ba? Yung Led Zeppelin, yung Chicago, yung Stairway to Heaven. Pagka mahawa ka ng gitar, parang mong gusto, hindi ka nasasabayan mo Demonic! Parang drugs. Galing sa impyerno Inspired by the devil. So, alam din natin kung paano namatay ang mga yan. Bata pa. Tapos, laced with drugs. Drenched with sex. Yan ang kanilang buhay. So, will you sell your soul to the devil? So, si Satanas, alam niya ang weakness ng tao. Kaya, si Job, sinubukan niya Failure siya kay Job. No? Sabi niya, alam ko yan, kaya ko yan, Panginoon. Bibigyan ko lang yan ng mga pigsa Susuko yan Pipirma yan sa akin. Call. Go ahead, sabi ng Panginoon. Tapos, lahat. Paggising niya, puro pigsa na siya. Tapos, naliligo na siya sa sackcloth and ashes. Sabi niya, cursed be the day when I was born. Bakit ba ako pinanganak? Ang sakit. Isa nga lang pigsa, masakit na Isipin mo mula dito hanggang sa dulo ng talampakan. Tad-tad. At allowed ng Diyos, kahit faithful siya. Sobrang pain ang nakita ng asawa niya sa kanya. Kaya sabi ng asawa niya, why don't you curse God and die? Ibenta mo na yung kaluluwa mo. Diba? Yun yung ibig sabihin nun Curse God. So you sell yourself to the devil so that you will be relieved of this pain. Ba't ka pa nagtitiis? Failure si Satanas sa kanya So, Job remained in his godliness. So, the devil is free to give any amount. Kaya kayong i-bless ng dyablo. Hindi lahat ng blessing galing sa Diyos. Yung mga backslider, pag na-bless yan, hindi galing sa Diyos yan. Sabi na, every good gift and every perfect gift cometh from above, cometh from the Father of lights, with whom there is no variableness, neither shadow of turning. Pag good gift yan, leading to godliness and faithfulness, galing sa Ama yan. Pero kung backslidden ka, pinagpala ka,
Sa Diablo yan. Huwag mo sabihin, binibless ako ng Ama nung nag-a-absent na ako sa SGBCI eh. Oo, tingnan nyo, iba na ang kotse ko ngayon. Dati, adventure lang. Ngayon, Subaru. Ay, di ba? Simula nung nag-backslide ako. Wala ako napala dyan sa SGBCI. Hindi mo alam, may ibang spirito na. May sapi. Di ba? Na pumasok sa buhay mo, winelcome mo pa. Saan ang pruweba niyan? Luke chapter 4, verse 5 to 7, na kaya kang i-bless ng Diablo. Kaya kang payamanin ng Diablo. The temptation of Christ. And the devil, taking him up into a high mountain, shewed unto him all the kingdoms of the world in a moment of time. And the devil said unto him, all this power will I give thee, and the glory of them. For that is delivered unto me, and to whomsoever I will give it. If thou therefore wilt worship me, all shall be thine. May effect pa, no? Malamang meron nun, hindi lang sinulat eh. So, take note of the word, and to whomsoever I will, I give it. So, hindi lang yung temptation sa Panginoong Jesus. Kundi yan, ay pwede niyang gawain sa kahit kanino na gusto niyang payamanin. Whomsoever I will, I give it. Sino ang gusto kong i-bless, binibigay ko. Bakit? Kasi akin yan eh, binigay sa akin ng Diyos yan eh. Satan is the God of this world. Kaya yung mga nandito, yung mga, alam ba, naghahanap kang treasure, alam niya kung nasaan ang hidden treasure. Alam niya ang technology. Kaya pwede kanyang i-bless at payamanin. Only if thou wilt worship Him, all shall be thine. Oh. So, dalawa lagi. Diba? Worship God. Maybe, by God's grace, He will give you wealth. But that's not sure. That is in the mind of God kung papaano kanya gagamitin. Diba? Pwede kanyang i-bless, pwede ka rin niyang, kagaya ni Job, pahirap. Tapos, ibe-bless. Pwede kanyang, ang kalooban niya sa'yo, mamamatay ka na mahirap. Kinain ng leon, kagaya ng early Christian. Kinain, inilunod, kagaya ng mga Baptist. Hinati sa gitna, kagaya ng mga nauna, ng mga Kristiyano. Sown asunder. Tingnan niyo sa Hebrews 11. Ba? Nasa sa kalooban ng Diyos, if you will give your life, your devotion, and your whole soul to God, hindi ka pwedeng mag-demand sa Diyos. Panginoon, binigay ko na sa iyo lahat. So, bigyan mo naman ako. Ibsan mo naman itong kahirapan ko. Binigay ko na sa iyo lahat. Hindi ganon. Hindi ganon ang transaksyon pag Panginoon ang kausap. Pag binigay mo ang buhay mo at kaluluwa mo sa Diyos, siya na ang bahala sa iyo kung paano kanya gagamitin. I give my life to you. Lord, use me. Take my life and let it be consecrated, Lord, to Thee. And you have no demands because you have no right to demand. Because your life and your soul is His anyway by creation. Sa Kanya ka naman talaga eh. Kahit hindi ka magbigay ng buhay mo, Kanya ka na eh. Kasi nilalang ka lang eh. Oh. Si Satanas, wala siyang karapatan sa kaluluwa mo, maliban, bigyan mo ng karapatan. Ha? Maliban, i-open mo, no? Ngayon,
Alam natin, yung mga kabataan, na-open. Anong panahon namin? Yung Spirit of the Glass. No, yung Ouija board. Na-open yan. Nagkakaroon ka ng demonic influence. Dahil bubulungan mo yun eh. May sasabihin ka doon sa glass eh. Mga nalangin ka, tapos sasabihin mo doon sa glass. Tapos tatawag ka ng spirito, tapos gaganon mo. Tapos utusan mo. Anong pangalan mo? I-spellingin niya yun. Gumagalaw talaga, totoo. Hindi, nakakita ko eh. Pero malayo ako pa, baka mamaya eh. Unsafe pa ako nun. Gumagalaw. No? Nakakita ko ng gumagalaw din na table, yung mga espiritista sa Blumentritt. Hindi nila binubuhat, gumagalaw. Pagkatawag nila ng spirit. No? So, may power talaga na invisible in the other side. And, ngayon, yung Harry Potter, ang dami naging witch dahil sa Harry Potter. No? Mga bata, pinababasa natin, pinapanood natin na walang warning. So, hindi mo alam, may power na sila. No? Pag sinabi nila yung mga words ni Harry Potter, mamaya, siyempre, may desire kasi yan eh. Ako naka-influence sa akin yung Bewitched. Yung panahon ng mga 1960s, Bewitched. No? Gumagano lang yung ilong, oh. Tapos may nangyayari na. No? So sabi ko, sana meron akong ganon. Di bumili ko ng mga books sa National Bookstore, sa iba. Paano ba magkakaroon nun? Paano ba na pag gumanon ako, may in love na sa akin yung mga dalaga? Sabi nila, biktima ko raw si Luz eh. Pero hindi ko ginayuma yan. Honestly, panliligaw talaga yan. Talagang tunay na yan, pag-ibig. At tama na. So ngayon, balik tayo sa witchcraft. No? Sa ngayon, yung mga games, kagaya ng Roblox, no? Yung mga games na yan, inspired by the devil yan. At minsan, hindi alam nung gumawa ng games na ginagamit yung games niya, yung app niya, by the devil. No? Dungeons and Dragons, Roblox. Tapos, now open yung third eye ng mga bata. So that nakakapasok na pala si Satan. So, pag advance niyan, makikita mo na lang yung anak mo, lumulutang ng ganyan. Ingat, mga kapatid, because the devil can enter your life and your family and you are unawares. Kaya nga sabi, di ba? The devil is a roaring lion who roameth about, seeking whom he may devour. Lagi naghahanap ng victim yan eh. At iba-ibang entry point niyan. Psalm 49, verse 6 to 8, they that trust in their wealth and boast themselves in the multitude of their riches, none of them can by any means redeem his brother, nor give to God a ransom for him. For the redemption of their soul is precious. So how do you redeem a soul? By the precious blood of Christ alone. Pero yung wealth mo, hindi makakabili yan ng kaluluwa. Yan ang pag-asa ng Catholic. Diba? Pagka namamatay ang mayaman na Catholic, alam nyo ginagawa? Nagbabayad yan ng high mass. Alam nyo yung high mass? No? 6 na kandila yan. Tapos, obispo ang nagse-celebrate yan. Tapos, may Tedeum yan. Meron niyang soloist na, tas yung talagang lahat ng klaseng, Supposed to be, ang effect nun, maikli lang ang sentensya niya sa purgatorio. Kasi high mass. Buong Catholic Church ay
nagkakaroon ng prayer para sa isang tao. Pero, malaki bayad nun. Ngayon, yung Pope, nung namatay, no? Buong Catholic world ay sinabi, ipag-pray natin for the repose of his soul. Ipag-pray natin that God may have mercy on him. Isipin mo, no? The highest official of the Catholic Church, walang kasiguruhan na pumunta sa langit after death. Ano ang chance ng mga mabababang Catholics? Kung yung pinakamataas, hindi sure. Kailangan pag-pray natin. Diba? Isipin natin minsan yun. Dito, hindi nakakaligtas ang Baptist Church. Pero kahit hindi ka pa member dito, pagka ikaw ay may relasyon kay Kristo Jesus, ligtas ka. Mayroon kang buhay na walang hanggan. Hindi mo kailangan ng tithes, ng membership, ng baptism, a relationship with Christ. He that believeth in me hath everlasting life. Period. Salvation is not by works. Salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. That is our message, and that is the truth. So, mga kapatid, don't trust in your wealth to be equal to your soul. Pagka merong All Souls Day, tatawag sila ng banda at saka pare para i-bless, para umangat ng konti sa purgatorio yung kaluluwa. No? So, yun ang ginagawa. So, bayad. Kaya nga si Luther, kaya nga nagkaroon ng Reformation. Alam niyo ba ang instigation ng Reformation? Si Tetzel, Bishop Tetzel, ay umikot sa buong Europe hanggang Germany. At sinabi niya, as soon as the coin reaches the, ang tawag nila ron? Yung lagayan, no? Yung offering plate. As soon as the coin rings, yan. As soon as the coin rings, a soul in purgatory springs. Yun ang slogan ni Tetzel. Pagbagsak ng kusing mo, doon sa offering plate, may nakakawalang kaluluwa sa purgatorio. Kaya mag-offering kayo ng mag-offering. So, nung malaki na yung offering, yun yung pinanggawa ng nakikita natin ngayon na St. Peter's Basilica. Yan yung bunga ng offering ng buong Europe. Para ang paniwala nila, pag nag-offering kami, wala na yung tatay namin sa purgatorio, nasa langit na. Nakita ni Luther, sabi niya, binebenta niyo ang kaligtasan? The just shall live by faith. Hindi by works, hindi by offerings. Ayun. Nagkaroon ng Reformation. So, yan po ang value of a soul. Pero, meron pa tayong nangyari. More than the inherent value of a soul by creation, God added more value by redemption. So, valuable na ang kaluluwa mo dahil ikaw ay nilalang at meron kang kaluluwang nilagay sa iyo ng Diyos. Pero, binigyan pa ng mas higit na value yan dahil ikaw ay iniligtas ng Panginoon. So, pagka sino man sa atin ang ligtas na, meron kang double value sa kaluluwa mo. Sabi ng 1 Corinthians 6:20, for ye are bought with a price. Sipin mo yun. Ginawa ka na ng Panginoong Diyos, binili ka pa ng Panginoong Diyos. Double value. Because of Christ. Ye are bought with a price.
Creatures value their body and soul. Pag ikaw ay nilalang, meron kang value sa sarili mo, meron kang self-worth. But the redeemed value the God of their body and soul. Yan ang kaibahan. Pagka ikaw ay hindi ligtas, mahalaga sa iyo yung kaluluwa mo. Yung katawan mo, mahalaga. Pero, pag niligtas ka na, hindi lang mahalaga ang kaluluwa mo at katawan mo, mas mahalaga sa iyo yung creator na gumawa niyan. Yun, nagbabago yung perspective mo. Di ba? Pag unsaved ka, ang mahalaga lang, ikaw. Pero pag saved ka na, ang mahalaga, yung gumawa sa iyo. Kaya may value ka dahil may value sa iyo na mataas ang manlilikha at ang tagapagligtas. Since you are now God's property by redemption, God values His property and protects the souls He bought. Sabi ng Matthew 6:26, "Behold the fowls of the air, for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feedeth them. Are you not much better than they?" Tingnan nyo nga. Kayo na mga mananampalataya, huwag kayong masyadong worry sa anong isusuot ko, ano ang kakainin ko. Sabi ng Panginoong Jesucristo, tingnan nyo yung mga ibon. Inaalagaan ng ama niyan. Hindi sila nagtatrabaho. Hindi sila nagtatrabaho, pero inaalagaan ng ama. Di ba mas mahalaga kayo sa ama kaysa sa kanila? Bakit kayo mas mahalaga? Creature ka, yun, creature ka rin. Kasi ikaw, hindi ka lang creature, ligtas ka pa. Niligtas ka ng Diyos. So, nadoble na yung value mo. Kaya, hindi papayag ang Panginoon na papabayaan ka lang niya. Lagi at laging may tutulong sa iyo. Humingi ka lang. Sabi niya, open your mouth and I will fill it. Hindi na, wag ka naman yung tutulungan ako ng Panginoon. Hindi ka man lang nagpe-pray. Diba? Open your mouth. Panginoon, gutom ako, Panginoon. May tutulong sa iyo. Lalo na kung member ka ng church na to. Amen. No? Sabihin mo lang. Meron po kayong member dito, nasa ospital. Hindi po namin alam. Nakalagay lang dyan yung address ng church. At kayo yung pastor. Kaya lahat kayo, magdala kayo ng bukod sa ID, person to call in case of emergency. Bukod yung magulang mo, lagay mo yung pangalan ko dyan. Kahit nasa ang Lupalop kayo, kahit kayo nasa Negros, kahit kayo nasa Canada, may kikilos para tulungan kayo. Galing sa Panginoon. Ay, lagay niyo yung pangalan ko dyan. Lagay yung pangalan ng Panginoong Jesucristo. Lagay yung pangalan ng pastor nyo. At pagkaya na i-contact dito, may kikilos at may mangyayari by the grace of God. So how to increase your worth in closing. So God increased your worth, but you have the responsibility to increase also your worth. And this is the verse. So Ephesians 4:1, Paul said, "I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you." Nakikiusap ako sa inyo, mga kapatid, that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called. How to increase your value? Walk worthy of the vocation. Niligtas ka na ng Panginoon Walk worthy of your calling na ikaw ay Christian. Wag lang Christian in name. Christian in walk. Christian in mind. Christian in life, in heart. Hindi ako sasali dyan.
Hindi ganyan ang buhay ko. Kasi anak ako ng Diyos eh. Sila ganon, nag-enjoy sila sa ganon. Pero hindi sila Christian eh. Ako Christian, I am bought with a price. I am redeemed by the blood of the Lamb. Hindi ako ganon, hindi ako sasali ron. Walk worthy of the vocation wherewith you are called. That increases your value. Tayo po ay tumayo.